na nagpuyat-puyat pa kayo ng bonggang-bongga when in fact, the document you reviewed is not signed by Senate President and the House of Representatives. Tas tinanggap nyo bilang enrolled bill. Eh, hindi naman pala siya pirmado, eh di paano yan na-endorse sa inyo? Tapos you signed it into law? Ang laki ng problema natin dito, nakakaloka. Nakakaloka. Ang primary na mai-incriminate doon, si BBM. Kasi bakit niya tinanggap ang enrolled bill na walang pirma? So magiging unang responsable doon, si BBM at saka yung economic team niya na nag-review ng enrolled bill. Diba? Now, I think yung Supreme Court natin, you have a very, very important job na ipakulong lahat ng tao dyan sa executive at sa legislative. Lahat na nag-participate, especially yung mga tao sa Finance Committee na tumingin Senate President and the House Speaker. And sa totoo lang, madi-disappoint ako ng bonggang-bongga sa Supreme Court if they're going to relieve someone dito sa kasong to. I think that's the ultimate kaputahan, and pag gano'n talaga wala talaga tayong pag-asa. Eh di ba naghugas na si ES na wala silang ginagawang masama, ayun lang. Kaya nga pick your poison to. Ano na to, yung save yourselves na. Dito itong 2025 budget, save yourselves na ang dito. Na to, kanya-kanya na to. Kanya-kanya to nakuha ng oxygen tank para mag-survive. Ayun. So the thing is, that is the qualifying. Pinasilalim na nga ni BBM si Duterte. So walang magagawa talaga dyan ng US. Kaya yung mga nagsasabi, kaya ito na naman, kailangan ng inyong mga statement about, kasi may mga nakita akong DDS, po protection ni Trump, si kasi ganito yung sinabi ni Trump, mga bugok. Sas yung pardon na ginawa ni Biden, pinawalang bisa yun ni Trump ngayon. Lahat ng pinardon ni Biden is now under super strict investigation. Pinawalang bisa ang document kasi walang pirma ni Biden. Sabi ni Mel, walang pirma? Eh di wala. Parang hindi pa ata siya na hindi pa siya napapawalang bisa, hindi yan totoo. I-check mo, i-double check mo, Joey. Oo. Kung hindi pirmado, di walang pardon. Tingin ko lang, yung math nun is that, kung walang pirma, di walang pardon. Ngayon, kung merong pirma at merong strict supervision si pinapa-review ni Trump, hindi ba mag-go against yun dun sa executive privilege nila, na yung executive power ng presidente ng US to extend pardon to certain individual. Yun yung problem kasi parang highly discretionary yung exercise, di ba? Hindi si Trump ang pwede makapag-invalidate ng pardon. Judicial review. Oo. If ever, it has to be reviewed by their courts. Kung merong abuse of discretion, di ba? Kung merong abuse of discretion doon. Ganun. Ayun lang. So anyway, eto na. Tawag dito. Hindi nga lang. Ito kasi itong gusto kong bago ko magpatuloy. Do not let your hate cloud your judgment, no? Lalo na itong mga to, kung hate mo si Biden, sabi mo na invalidate ni Trump, dahil hate mo si Biden na invalidate. That's letting your hate cloud your judgment. Pag-aralan mo muna yung issue, saka bago ka magkaroon ng judgment, no? Kaya maraming nagpo-fall prey sa mga tanim fake news. True. Ayun. Diba? Especially kay Lisa. Naku, Diyos ko Lord, meron talaga akong hinuhuli, no? Hindi ko na siya papangalanan, pero time will reveal. Dahil itong taong to, pinapanood ko yung mga video. Sabi ko, masyado naman itong exact. Saka masyado naman itong parang may fakeness akong nadadama. Ganyan. Tapos meron pa isang video na kwento ko, Joey, sorry lang, kwentong barangay lang. Itulat mo na sa private chat kung nalalaman mo, B1. B1. Naiisip mo ba ang naisip ko? Ano yun, B2? Barangay 1 and barangay 2. Ayan, kwentong barangay lang naman ta. Isulat mo sa private chat kung naiisip mo kung sino yung sinasabi ko. Na? Magbigay ka lang ng guess. Ano yung context nun? Ano yung ginawa? Basta bigla na lang to lumitaw. Biglang lumitaw, tapos may issue, ganyan. Tapos ako naman, nagmamasid lang. Sabi ko, ano tong eksena? Tapos meron siyang video. At talagang ganang boses ko, meron siyang video. Sa barangay namin, yung manikurista namin, may video. Yung manikurista namin, may video. Tapos yung manikurista namin, parang
very emotional, tapos ganyan sabi ko, ang okay naman itong manikurista namin, bakit masyado naman ito emotional? Bakit hindi mo pa sabihin kung ano, ang haba ng pasakalye. Bex, talagang, ano yung issue? Okay. Tapos? Ginanong ang manikurista namin. Sabi ko, Bex, para alam ko, ang issue mo dyan sa iyong video, ay nagkamali ng color ng manicure. Ito pa nga. Yung itong... Tapos sabi ko sa manikurista. Basta yung manikurista namin manikurista po namin to baka ako pinag-iisip niyo dyan. Tapos, yung manikurista namin, inisip ko, bakit? Ano yung issue? Tapos, sabi ko sa manikurista ko na, manikurista, kung hindi mo masabi, bibigyan mo na lang sa akin. Ano ba yan? Di ba sabi mo, nasa iyo naman yung resibo ng manicure. Nasa iyo naman yung resibo ng manicure, may ganyan ka. Inibigay mo sa akin. Gusto nang binibigay. Walang binibigay, kaya sabi ko talaga, iba itong manikurista namin, baka magkamali ito sa ingrown ko. Baka magkamali ito sa ingrown ko. Tapos, sabi ko, bakit masyadong, tapos, basta may video yung manikurista namin na parang naiiyak-iyak siya, na ganyan. Yung manikurista po namin to, huwag kayong epal dyan. Tapos, sabi ko, ang okay naman yung drama nitong manikurista ko, Diyos ko Lord. Parang ano ba? Bakit kailangan, itong manikurista namin, kailangan pang lagyan ng music na maalala mo kaya? Parang, pag anong level na? Ano lang yung manikurista nyo? Alam mo yung pinaka-giveaway dyan sa manikurista nyo dyan sa barangay nyo? Alam mo kung nakapunta ka na sa barangay namin, diba? Kilala mo yung manikurista. Oo. Alam mo yung pinaka-giveaway dyan sa manikurista ninyo? Walang nangaaway ng ibang manikurista. Stiff kaya ang competition ng mga manikurista. In fairness. Kaya ako, marami akong hindi pinapatulang issue. Kasi nga, yung mga issue na yan, alam ko na yan. Kachipa naman ng issue na yan. Kita mo, halimbawa, iba na to hindi na sa barangay namin, totoong buhay na to, hindi na chuchuri. Yung issue kay FL, yung ang hilig-hilig ng mga tao na busisiin, ng mga picture, ganyan. Bex, hanggang yung mga vlogger na hindi naman political, biglang naging yun na yung issue. Tapos, ano na yan? Ano yung ipa-flood? Tapos, yung mga vlogger pa rin, malaki yung following. So, anong ginagawa nun? Ang gagawin nila, this is an algorithm game. So, dahil yun ang pinag-uusapan, matatabunan na yung ibang issue. So, puro na lang yun. So, the more you talk about it, the more that it will flood it will flood the newsfeed, not just your newsfeed, but the newsfeed ng Philippine FB. So, ngayon, yun na yung issue. So, nawala na yung issue sa sovereignty, ganyan, etc. Kung ano yung so, kachipa na yung issue. Nagigets nyo? Nakachipa na yung issue. Nawala na dun yung topic. Kaya nga ako, hindi ko siya pinapatulan, di ba? Bakit hindi ko siya pinapatulan? Dahil gusto siguro nilang patulan ko. Dahil nga, as of this moment, I already have 457,914,502 views. So kailangan nilang tabunan. Nagwa 100 million na. Kita mo? Yan ang gusto nilang mga tabunan. Girl, nakikita kasi yung mga views natin pag may meta account So, it's available sa mga meta business. Kaya talaga ita-targetin ka niyan. So, ngayon, kaya hindi ko pinapatuloy yung mga ganyang kachipang issue. Ano namang point ko in-edit yung picture? Alam mo yun? Hindi po siya public official. Alam mo yun? Kahit anong gawin nyo dyan, wa-effect yun. I have the prize. And remember, this is a chess game. It is the role of the queen to protect the king. So, ididikoy-dikoy ka ng queen para matanggal ang attention mo. Para matanggal yung attention mo dun sa king. Ganun po yun. Huwag kayong aanga-anga. Corrected by. Correct. Kaya, actually, nung first na lumabas yan, sabi ko nga nun, Sas, ang simple lang nung math dun Okay? If it is something that is real, all you need to do is to be patient. Kung totoo yun, all you need to do is to wait. Kasi kung totoo yun na ganun yung sinasabi ng kwento, hindi mo po pwedeng himas-himasin lang yung US government ng ganun-ganun lang. Diba? Pagkatapos, pain din kasi yung isang involved doon, private individual, it's very risky if you're going to really, parang mix sausaw on the circumstances of the death of that person who's a private individual to begin with. So ngayon, masyadong pinupush yung controversy. When in fact, the controversy can be resolved by, a police report or a confirmation from the proper authority. Ganun. Hindi mo matatago yun Hindi mo matatago yun. Ayun na nga, sabi daw may police report at nakakuha na nga yung isa. Saan na? That would have finished everything. I mean, if you have it, it's something that public document lang yan.
public document naman yan. O, di pag ilabas mo na, ilabas mo na. Bakit that's a public document? Bakit kailangan may mga drama-drama? Ang haba ng drama. Sabi ko, ang haba ng drama. Yun ang hinihintay ko eh. Ang haba naman ng drama nito, pero sinabi niya may dokumento na siya. Nasaan yung dokumento? And hanggang ngayon wala pa. Love and attention. Ganun kasi. Oo. So ipa-flood nila yung algorithm ng Facebook. Ganun po ang laro. Ganun ang laro ngayon. Ako naman, sabi mo may dokumento ka. Bakit mas mahaba? Bakit ang haba ng drama mo? Hindi mo na ilabas yung dokumento. True. Pwede ba tapusin na natin ang iyakan and let's go to the bottom of the, let's go to the bottom of it. Baka baklaan kayo. Mga bakla kayo ng tao. True. Kung sinabi mo may dokumento ka, bakit kailangan mo magdrama? Alam mo yung iyak na? Yung pinipilit na jumiyak, tapos walang kaya ako, kung may dokumento ka, ilabas mo. Wala akong pakialam sa mga drama mo. Dahil sinabi mo, kapasakali mo, may dokumento ka, nasa iyo na, kaya may katibayan ka, baka ilabas mo yung dokumento. Oo. Ano hinihintay ng Pasko? True. Ayun. Nakakatawa, ngayon, malipat tayo dyan sa mag-move on na tayo dyan sa manicurista ninyo. Nakakaloka ngayon, nilabas ni Attorney Vic yung, kasi di ba nagkaso sila sa Supreme Court tungkol sa 2025 budget. So yung certified true copy na nakuha nila from the House of Representatives, which is the one who should transmit the enrolled bill to the Office of the President. Apparently, yung enrolled bill is hindi signed. Hindi signed. Walang pirma si Tambi. Walang pirma si Cheese. So that leaves the Office of the President in a huge, this is very scandalous, no? Kasi parang, Ma'am DBN, Ma'am Amena, NEDA Secretary and DOF Secretary, si Ralph Recto, na nagpuyat-puyat pa kayo ng bonggang-bongga when in fact, the document you reviewed is not signed by Senate President and the House of Representatives. Tapos tinanggap nyo bilang enrolled bill. Hindi naman pala siya permado. Paano yan na-endorse sa inyo? Tapos you signed it into law? Ang laki ng problema natin dito, nakakaloka. Teka, i-proseso lang natin yung level ng kalokahan dito. Okay. Kinasuhan nila Attorney Vic, nila Kong Ungab, ang House of Representatives, Senate, at saka ang Office of the President. Initially because there are blanks doon sa bicameral report. Okay? Ito yung sinasabi nila kung bakit checkmate talaga dito ang BBM administration. Okay? Ito yun. Kapag kasi tinransmit ni Martin at ni Chis Escudero ang enrolled bill based on a very, very questionable bicameral report, ibig sabihin, ang nag-guarantee that everything was okay, everything was okay doon sa 2025 budget ay si Tambi at saka si Chis Escudero. Diba? Pero ang binigay ng House of Representatives na kopya ng enrolled bill or ang nakuhang kopya nila Attorney Vic ng mga nagdemanda ng enrolled bill ay walang pirma ni Tambi at saka ni Chis Escudero. So clear yung intention. Gusto ni Chis at saka ni Tambi na ipunas yung dumi doon sa kung sino tumanggap ng walang pirma, na hindi sila kasali. Hoping na siguro they will be exonerated. Pero how irresponsible are you that you're going to transmit an enrolled bill na wala kayong pirma? I'm pretty sure it will catch up on them sooner or later. Diba? Pero ang primary na mai-incriminate doon, si BBM. Kasi bakit niya tinanggap ang enrolled bill na walang pirma? So magiging unang responsable doon, si BBM at saka yung economic team niya na nag-review ng enrolled bill. Diba? Now, I think yung Supreme Court natin, you have a very, very important job na ipakulong lahat ng tao dyan sa executive at sa legislative. Lahat na nag-participate, especially yung mga tao sa Finance Committee na tumingin Senate President and the House Speaker. Also, the Supreme Court must also have, if the Supreme Court would really rule on this case, anong participation dito ng Bongbong administration? Ang lala, kung yung ebidensya ay sinasabi na tinanggap nila ang enrolled bill na walang pirma. Ultimate kapabayaan ito. Ultimate negligence ito. Ultimate omission.
Pagkatapos nung December, niloko-loko tayo nitong mga 'to, nagpuyat-puyat sila, halos wala silang holiday. Putang ina, first thing that you need to check, pirma, walang pirma. Tinanggap niyo. So yun. I remember nung pinag-uusapan natin SAS before, yung what's gonna happen? What's gonna happen to BBM administration? Mag-i-implode. And I kind of feel that we have reached a point na yung lahat ng kaputahan na nangyayari sa government, now it's on the hands of the Supreme Court. What are they going to do with the 2025 national budget? They have no way out. They have no way out. And sa totoo lang, madi-disappoint ako ng bonggang-bongga sa Supreme Court if they're going to relieve someone dito sa kasong to. I think that's the ultimate kaputahan, and pagka ganun talaga wala talaga tayong pag-asa. Wala talaga tayong pag-asa dito. Biruin mo, Tinman Smith. So, alam mo nang gagawin mo dahil wala ng pag-asa, di ba? True. Ganun talaga ang buhay. Sometimes you lose, sometimes you and then katulad ng pag ang eroplano ay nawawala ng oxygen, dapat ang una mong lalagyan muna ng oxygen ay sarili mo bago ang iba. So parang nandiyan na tayo sa ganyang moment, no? Moment in time. Ayun. And I never imagined na darating tayo sa ganitong punto na putang ina. Lumingon ka sa kaliwa, lumingon ka sa kanan. Parehas katakantaduhan yung ginagawa. Seems like the SC is pressured. Bakit na-reschedule nila ang hearing? Sabi ni Teresa Sanggalang. And I think it's because of the magnitude of accountability that they have to sort. If ako sa totoo lang medyo na, sa isang banda medyo na di-disappoint ako sa Supreme Court na bakit nila minove ng May 19 yung sa national budget? While the PhilHealth is an important issue, I don't think the national budget is less urgent than the PhilHealth issue. Kasi we're talking about trillions of money here eh. 'Di ba? Pero dinusog na, I'm pretty sure may pressure yan kaya ganun. Pero tang ina, do you imagine the magnitude of accountability that they have to sort out dito sa 2025 national budget? Kasi kahit naman hindi pumirma si Chis Escudero at saka si Tambi sa 2025 budget, I think they should be held responsible na, ba't na-transmit yung nang hindi nyo napirmahan? 'Di ba? Yun nga lang, hindi sila yung parang primary kinembot. 'Di ba? Ang mako-question doon ang main responsibility doon is sa BBM, ba't mo tinanggap? Wala pang pirma. Ayun. Sabi ni Melds, ewan Miss Joy, but I don't expect too much sa SC. Kita mo naman sa established facts sa Delaware na pwede pa lang silang mga judges tawagan ni Romualdez. Dapat may comment sila doon no? May comment sila doon. Kasi usually, tama ka dyan, Melds, no? Tama ka dyan, I agree. Kasi, yung Supreme Court, hindi naman yan basta-basta nagsasalita eh. But they are going to speak up if na-challenge yung integrity ng judiciary. Remember yung nangyari kay Doc Lorino na parang meron siyang statement na spicy na naku-question niya yung impartiality ng judges. And the Supreme Court was so ready to release a statement to reprimand si Doc Lorino na parang, oy, wag, hindi ginaganyan ng mga judges, ganyan-ganyan, and things like that. Bakit ito sa heavy luggage? Bakit ito sa heavy luggage? Ilang beses na ako nagsasalita din. No, there is ibig sabihin, ayaw nila. Pakialaman. Na-challenge na imbes ko na challenge, hindi sila nagsasalita. Ano yun? Correct. Ibig sabihin, silence is chorva. Charot. Silence is chorva. Oo. Correct. Ayun. Kaya nga ano na tayo, we cannot go, the Philippines cannot be the same again. Itong mga nangyayari ngayon to, I believe this is headed to something transformative. Kasi, girl, lahat na ng institutions, Sinabi mo na, dineclare mo na sa mundo, hindi gumagana ang justice system mo. True. And the Supreme Court did not, bat their lashes din nung sa ICC. I mean, merong pending case, merong habeas corpus, pero, hindi nyo the core of our justice system is being questioned here. Diba? Ayun. So, ayun nga. So, parang sa akin, itong, kapag kunwari, wala talagang maganda-gandang desisyon yung Supreme Court dito in the foreseeable future, which in this case is within this year. Within this year, kapag walang magandang desisyon dito ang Supreme Court, wala na to. Ayun. Susundin ko na yung paper ni SAS.
yung payo ni Sas, wale na ito. Wale na ito. Ayun. Kasi any decision of the Supreme Court after this year? Wala na, justice delayed na yun. Justice delayed na. So the Supreme Court really has to make a decision as soon as possible. And I find the change of schedule na parang, bakit parang may something wrong sa prioritization ng kaso? Ganun. Medyo madaming badges. Medyo madaming badges ng things that maraming mga badges ng inconsistencies. Ganon. Ayun. I thought yung DBM-Sec is good, pero why is she staying sa BBM-Albi na palubog na? Ay, ako matagal ko nang natanggap na kakuntsaba siya. Tito Josie. The mere fact na nagre-release ka ng budget para sa pang-ayuda ng mga senador at saka ng mga kongresista ng bilyon-bilyon, that cannot be done by the legislature without the acknowledgement of the DBM. So, matagal ko nang kinalimutan na she is good. Ayun. And pati yung pagtatakip doon sa budget ni BBM, yung 2025 budget, yung sa BICAM, yung BICAM report, yung maraming blanks. Wala na po yun. I don't think yung period then for Sec Amina to redeem herself, I think had sailed since December. Ayun. And since the controversial bicameral report was revealed. Ayun. May kakanta dyan, yung mga small player lang, yung aako ng malaking kasalanan, sabi ni Selma Saints. Pagka ganun, hindi yun enough. Hindi yun enough. Di ba naghugas na si ES na wala silang ginagawang masama, ayun lang. Kaya nga, pick your poison to. Na to, yung save yourselves na. Dito, itong 2025 budget, save yourselves na ang dito. Na to, kanya-kanya na to. Kanya-kanya to nakuha ng oxygen tank para mag-survive. Ayun. Yung attorney Kapunan, pinasagot ata ng SC na sinabi niya na nabayaran daw ibang judges. I-compile ko nga yan. Kasi, ganun naman talaga ang Supreme Court eh. Yun yung expected behavior ng Supreme Court. Whenever the integrity of the Supreme Court is attacked, okay, especially by lawyers or some prominent figure, they would really make a statement. Consistent yung Supreme Court dyan. It is their job. Kasi wala namang ibang magtatanggol sa kanila kundi mga sarili nila eh. So they have no choice but to really speak out whenever they are being attacked na, nababayaran yung mga justices, nababayaran yung mga ganito, ganyan. So, ayun. So, I think valid talaga yung question ni Tita Melds kanina na bakit hindi sila nagsasalita dun sa Delaware. Ganun. Kasi, yun yung accusation dun sa email eh. 'Di ba? Yun yung accusation dun sa email. Yun ang sinabi ng mga Hapon na tinawagan ni Tambi yung mga judges. Ayun. Kaya yun. So, bakit hindi makapag-explain? Ayun, Sas, ano naman masasabi mo sa pag-visit ni Pete Hegseth? Sabi ni Arya. Wala. It's just normal. Bago. Consistent naman dun sa pagiging pagka-visit niya, sinabi ni Browner na prepare for any eventuality sa mga troops sa norte di ba consistent with the plan. It is very consistent with the plan, whatever that is. Ayun. Hindi ako nagulat. Kaya di ba yung mga nagsasabi parang magiging president na si Trump is not changing anything, di ba presidente na si Trump? Wala siyang binabago na anything in particular sa Philippines situation. Ang nakakaloka pa dito, si Trump, while very strong yung stand niya against ICC, and in fact, issued a statement na kapag nag-initiate ng investigation ng ICC, or parang may a-arrest, yung statement, na ko yun pinost ko yun na kapag meron silang in-arrest or in-investigate yata na citizen ng bansa nila and allied countries, isa-sanction nila yung Actually, dapat binasa niyo yung batas dyan. May batas kasi yan. Hindi kasama doon ng Philippines. Hindi siya kasama sa allied country. Hindi siya doon. Talaga ba? Basihan nun yung batas. Basahin mo yung The Hague Invasion Act. Nandun yung kung sino yung mga... Tama. So, ibig sabihin, nung sinabi yun ni nung naging presidente na si Trump,
At sinabi niya na yung sanction is for the US and allied countries in reference dun sa Hague Invasion Act. Nung presidente siya noong previous nung last time na hindi pa rin kasama ang Bakla, Philippines. matagal na yung Hague Invasion Act, panahon pa yan ni Bush II. Okay. So, yung mga sinasabi ni Trump, yung mga sinasabi ni Trump, hindi niya sinasabi yan dahil yung policy niya. Policy talaga ng Amerika yon. So, basahin mo yung Hague Invasion Act, titingnan mo doon kung sino yung mga bansa na puntahan natin sila. Oo, napoproteksyonan niya. Hindi kasama doon ang Pilipinas. Di ba merong EOC merong EOC si Trump na Yeah, ano lang yon? Amplification lang yun ng existing law ng US. Okay. Okay. Pero rooted yun dun sa Hague Invasion Act under Yes, because the Hague Invasion Act gives the president the power to do what is necessary in order to give effect to the law. Ito. Ano to? The Hague Invasion Act and the... Basahin mo yung batas mismo, hanapin mo sa US Congress. Yung link yun sa... Na-repeal ba to? Bakit merong revitalization of Merong repeal of repeal of Hague Invasion Act. Proposed lang yun? Meron naman nakalagay dyan kung anong status ng mga pinagbasa mo. Hindi, ako nga. Kasi nakalagay dito 2021-2022. Congress. Teka nga. Ay, nako, girl, hindi ka marunong mag-research. Hindi ko nga makita eh. Bagal nung kung internet ko. April 14, 2022. To repeal the American Hindi yung repeal na yan, hindi yan na naging, ang ano niya is American Service Members. Ang ano niyan is American Service Protection Act. That is the actual name. Ginawa lang siyang Hague Invasion Act kasi nga, it can authorize invasion of the Hague. So, so if we go to the law itself, American Service Protection Act. Ito, American Service Members Protection Act. Ito, bigay ko sa'yo. This one. Okay. So, puntahan mo yung section 2013. Ito. Number, paragraph 3. Covered ito in-enumerate. Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, Korea, New Zealand, Taiwan. Ayun. So, NATO member country. Okay, NATO member country and major non-NATO ally. So, major non-NATO ally. Yeah, exactly. So, well, we are a major non-NATO ally, but the thing is, we are, kaya pala hindi never magsasalita si Trump dito. Well, major non-NATO ally tayo, but the thing is, we are not, well, Japan is also a major non-NATO ally. But the thing is, hindi tayo specifically mentioned doon sa including. So, hindi talaga siya magsasalita dyan dahil hindi ka kasama sa, hindi tayo kasama dyan. Kaya nga tayo is talaga, ano talaga tayo. And ang nangyari kasi noon, may executive
decision. Hindi countries pero allied personnel. Meron bang specific definition ng? Hindi, yung allied persons, yung persons na tinutukoy doon, ano eh. The term covered allied persons means military personnel, elected or appointed officials, and other persons employed by or working on behalf of the government of NATO member country. So yun na nga, yung covered allied person, attached siya doon sa NATO member country and major non-NATO ally, specifically Yes, enumerated sa and you have to 2013. and you have to continue for so long as that government is not a party to the International Criminal Court and wishes its official and other persons working on its behalf to be exempted from the jurisdiction of the International Criminal Court. So the thing is, that is the qualifying. Pinasilalim na nga ni BBM si Duterte. So walang magagawa talaga dyan ng US. Kaya yung mga nagsasabi, kaya ito na naman, no, kailangan ng inyong mga statement about, kasi may mga nakita akong DDSI po protection ni Trump, si ano kasi ganito yung sinabi ni Trump, mga bugok. Kailangan ng inyong mga sinasabi to RIN 45. Kita nyo yun? For so long as that government is not a party to the International Criminal Court and wishes its official and other persons working on its behalf to be exempted from the jurisdiction of the International Criminal Court. The thing is, hindi pina-exempt ni BBM. Actually, kaya walang magagawa talaga si Trump dyan. No? Inano na siya. It is an executive decision. Kasi yun ang qualifying. Gagana lang tong powers na to kung papa-exempt mo. Kung sasabihin mo talaga walang jurisdiction sa amin ng ICC. And the problem is, nagsabi mo na may jurisdiction ka, wala na, dead man na.